Yo, Kirara! Salamat sa pag-click sa upload natin ngayon. Bago natin simulan, paki-like mo naman ang video. Na-like mo na? Maraming salamat. Simulan na natin. Hello po Sir Kira at sa lahat ng mga tagapakinig. Napakinggan ko na po muli yung pangalawang kabanata ng aking kwento. At gumaan po ang pakiramdam ko nang maibahagi ko ito. Gusto ko po talagang ibahagi ang mga karanasan ko. Pero kasi madalas, ang mga sinasabihan ko nito hindi naniniwala. Dito po kasi sa channel nyo, kahit paano naibabahagi ko itong mga karanasan ko. Kahit may mga nambabash o may mga hindi naniniwala, ayos lang. Pasensya na po kung napahaba ang intro. Heto na po ang karugtong ng aking kwento. Dahil sa mga panaginip ko na nagiging totoo, natakot na akong matulog. Dumating sa panahon na halos hindi na ako makatulog na talagang puro puyat na ang nangyayari sa akin. Napansin ito ng lola ko at nagalit siya sa akin. Tinanong niya ako kung bakit daw hindi ako natutulog. Cellphone na lang daw ako ng cellphone. Sabi ko kay lola, natatakot na akong matulog. Parang nagulat pa siya at nagtanong, di ba gusto ko daw palaging natutulog? Tapos ngayon naman daw ayaw ko na. Kaya naman ipinaliwanag ko sa kanya na sa tuwing matutulog nga ako, nananaginip ako. At ang masaklap, ang mga panaginip ko na yon ay nagkakatotoo. Sabi ng lola ko, ayan na nga bang sinasabi ko sa'yo eh. Akala mo kang kahoy kang pag itinulak bigla na lang bubuwal. Dapat, sa araw-araw na ginawa ng Diyos, ay matuto kang magpasalamat. Hingi ng kanyang biyaya at kapatawaran. Pero anong ginagawa mo? Hindi ka nagdadasal. Sermon pa ng lola ko. May mga pagkakataon kasi na nananaginip ako ng mga bagay na hindi ko maintindihan. Pero nagkakatotoo pa rin. Isang beses nga nanaginip ako. Tungkol siya sa isang estudyante. Sa panaginip ko, nakita ko siyang iyak ng iyak at paulit-ulit na humihingi ng tawad sa gagawin niya. Tapos nagulat ako nung bigla niyang sinabi sa akin na ihingi ko raw siya ng kapatawaran. Hindi ko alam kung kanino ko siya ihihingi ng tawad. Hindi ko nga siya kilala. Pero nakita ko na lang na umakyat siya sa kanyang study table. Tapos naging blurred na yung buo niyang katawan. Bigla ding nagbago ang senaryo sa panaginip ko. Hanggang sa nakita ko na lang siyang walang buhay. Nakahandusay sa baba. Lumapit ako sa kanya at kinandong ang ulo niya sa hita ko. Pinakatitigan kong mabuti. Sabi ko, parang nakikilala ko siya. Tapos ayun na, nagising akong takot na takot at nanginginig pa. Hindi ko alam kung anong gagawin nun. Agad kong kinuha yung cellphone ko at tumingin sa Facebook. Pagbukas ko, bumungad agad sa akin ang mga post ng pakikiramay. Sinasabi nila, sana hindi mo ginawa yan. Sana kinausap mo kami. Makikinig naman kami sa mga problema mo. At dahil nga usisera ko, tinignan ko pa yung mga comment. May isang nagtanong, bakit bro? Pwede bang malaman kung paano siya namatay? Sumagot naman yung nagpost. Nagbigti po siya sa apartment niya. Laking gulat ko noon nang mabasa ko yun. Tapos nag-flashback sa akin na kaya pala siya tumungtong sa study table niya
Tapos biglang nag-blurred yung buo niyang katawan ay dahil nagbigti na siya. Mas nagulat ako nung makita ko ang nakatag sa Facebook nito. Siya po yung nakita ko sa panaginip ko. Patuloy lang ang mga panaginip kong nagkakatotoo. Pero sa pagkakataong ito, tungkol na sa lola ko. 3 beses ko siyang napanaginipan. At sa bawat panaginip ko, nakikita ko siyang nagkakasakit. Sa una, nakita kong nakatirik yung mga mata niya. Yung ikalawa, katulad nung una. Yung pangatlo, napanaginipan kong sinabi ko raw sa isip ko na siguro ang sakit ni Lola, sakit sa puso. Dahil sa mga panaginip na to, sobra akong nag-alala. Madalas kong sinusundan ang lola ko kahit saan siya magpunta, kahit nasa loob lang kami ng bahay. Naiinis na nga sa akin yung lola ko noon kasi bakit daw sunod ako ng sunod sa kanya? Ito pong kwento na to ay yung unang pagkakataon na nagkaroon ako ng pangitain sa lola ko. At itong time na to, hiniling ko sa Diyos na wag na lang itong kakayahan na to ang ibigay niya sa akin. Isang gabi, nanaginip ako tungkol sa lola ko. Sa panaginip ko na yon, nakita ko siya sa isang ospital. Nakahiga sa kama, naka-confine. May nakasabit na dextrose at tila ba meron siyang masakit na nararamdaman. Kitang-kita ko sa mukha niya ang pagod at hirap. Habang ang doktor naman, seryosong nakikipag-usap sa tiyuhin ko tungkol nga sa kalagayan ni Lola. Sa aking panaginip na yon, hindi ko lubos maintindihan ang eksaktong dahilan ng kanyang pagkakasakit. Ngunit ramdam ko ang bigat ng sitwasyon. Kasabay nun, ang pagbago ng senaryo. Sinabi daw ng lola ko sa panaginip ko na baka raw mamatay na siya. Tapos ako, iyak na daw ng iyak. Tapos nagising na ako nun. Hanggang sa dumating na nga ang araw na nagkasakit ang lola ko at kinailangan na siyang i-confine sa ospital. Hindi ko mapigilan nun ang emosyon ko. Umiiyak ako habang nagdarasal at humihiling sa Diyos na sana alisin niya na lang ang kakayahan kong makakita ng mga ganoong bagay sa panaginip ko. Wala akong pake kahit nasa ospital kami. Basta paulit-ulit kong hinihiling yon. Kung hindi pwedeng mamuhay ako ng walang kakayahan, sana kahit ibang abilidad na lang ang ibigay niya sa akin. Hindi yung ganon. Ang ikalawang beses siyang makonfine sa parehong ospital. Sakto pa itong nangyari. Malapit na sa birthday niya. Nakauwi sila mama galing abroad para i-celebrate ang birthday ng lola ko. Umiyak ako noon kay mama. Sobra akong natatakot dahil na rin nga sa mga pangitain na nararanasan ko. Sabi ni mama, nagkataon lang daw yun. Huwag ko na lang daw isipin at baka mapano pa ako. Sa ikatlong panaginip ko, doon ko nga nalaman sa panaginip na baka ang sakit ni Lola ay sakit sa puso. Napagdesisyonan kasi ng magkakapatid na pauwiin na lang si Mama dahil kailangan may isa sa kanila ang mag-alaga sa lola ko. Isa pa, hindi rin naman talaga namin kayang magkakapatid na kami ang mag-aalaga kay Lola. Umiiyak ako nun kay Mama. Dahil bago kasi umuwi si Mama sa Pinas, napanaginipan ko nga yun. At nung nakarating si Mama dito sa Pilipinas, ay nangyari na yung tumirik ang mga mata ng lola ko. Sinabi kong kasalanan ko ang lahat dahil napanaginipan ko ito. Sinabi ni Mama na normal lang na magkasakit ang tao. Tsaka panaginip lang daw yun.
Iba raw ang panaginip sa realidad. Dahil sa hindi maipaliwanag na kalagayan ng lola ko, nagdesisyon ng magkakapatid na magpa-second opinion mula sa ibang doktor. Dito nalaman na may seryosong sakit ang lola ko. Tama na naman ang panaginip ko. Sakit sa puso. Ito ang nagbigay linaw sa akin sa lahat ng nangyayari kay lola, sa aking mga panaginip. Nang malaman namin na puro hula lang ang ginagawa ng unang doktor sa lola ko, doon ko naisip na baka nga may kinalaman ang huli kong panaginip tungkol sa totoong kalagayan ng lola ko. At ang panaginip ko na mismo ang nagbigay ng totoong resulta ng sakit ng lola. Naalaman namin sa pangalawang doktor na nilapitan nila mama, nalunod na daw pala sa tubig ang puso ng lola ko. Kaya pala palaging mataas ang BP ni lola. At nagkaroon nga din ng isang pangyayari na tumitirik na yung mga mata niya. Galit na galit ang panganay na kapatid ni mama doon sa unang doktor. Dahil nga parang hula-hula lang ang ginagawa niya kay lola, na mas nauwi pa sa mas malaking gastos. Sunod naman ay yung panaginip ko tungkol sa isang lalaking nalunod. Hindi ko makita yung mukha niya sa panaginip, pero natatandaan ko na nakapambahay lang siya noon, nakasando. Paulit-ulit siyang sumisigaw at humihingi ng tulong, pero hindi ko alam kung anong dapat kong gawin. Napansin ko rin ang damit niya na sando. Yung drawing na nasa damit niya sa panaginip ko na yon, na siya talagang tumatak sa isip ko. Nung sumunod na araw, nakita ko sa balita sa TV yung tungkol sa isang lalaking nalunod. At nagulat ako dahil kaparehong-kapareho ng suot ng lalaking yun, yung suot ng lalaking nasa panaginip ko. Dahil ang itsura ng drawing sa sando ng lalaki ay pareho sa suot ng lalaki sa panaginip ko. Sa sobrang gulat ko, sinabi ko yun kay mama. Sinabi kong natatandaan ko sa panaginip ko yung damit na yon. Sa isip ko, grabe yung pagkakonsensya ko nun. Kaya muli kong na-question ang sarili ko kung bakit pa ako nagkaroon ng ganoong kakayahan. Sa isip ko nga nun, sana ang naging kakayahan ko na lang yung magaling kumanta, sumayaw, mag-drawing. Pero alinman doon wala ako. Saka yung dalawang pinsan ko naman na bukas din ang third eye. Bakit sila? Hindi nila to nararanasan. Sila nakakakita lang. Pero ako, tila kalbaryo ang pinagdadaanan. Ngayon po Sir Kira na masasabi kong malakas na talaga ang third eye ko, nagtataka ako kung bakit hindi na ulit ako nakapanaginip na nangyari sa totoong buhay. Mukhang nagkatotoo na nga yung hiling ko. Ang kaso, ang naging kapalit naman nito, nagkakaroon ako ng pangitain kahit na gising ako. Ang hirap nito Sir Kira, sobra. Wala man lang taong umaagapay sa akin sa ganito. Nahandle ko naman yung kakayahan ko na yon kahit paano. Sa tulong na rin ng Diyos at ng mga gabay ko. Pero iba pa rin talaga kapag may kasama akong tao na may ganito ring kakayahan at mga karanasan. Sa parehas din na taon, nagkaroon ako ng panaginip na nalagasan ako ng ngipin. Grabe ang kaba ko nun, dahil alam kong masama ang ibig sabihin nun, ayon sa pamahiin. Dahil sa panaginip ko, hindi ako makakain. Tanong din ako ng tanong sa mga kakilala ko, lalo na sa lola ko, kung ano bang ibig sabihin ng panaginip ko na yon. Sabi niya, masama nga daw makapanaginip ng ganon,
Dapat daw, ikagat ko sa matigas na gamit o puno para hindi magkatotoo. Kahit ganon, paulit-ulit ko pa rin tinatanong kay Lola yon, pero sa magkakaibang araw. Di bala, kapag nanaginip ka na nalagasan ka ng ngipin, may mamamatay daw? Palagi namang sumasagot si Lola ng oo, kaya lalo kong hindi makakain nun. Parang hindi ko alam ang gagawin. Hanggang sa nabalitaan namin na ang pinsan ko sa side ng papa ko ay namatay. Yung takot at kilabot na naramdaman ko noon, kapag naiisip ko to, para bang bumabalik hanggang ngayon. Lalo kapag nagpa-flashback ang lahat ng ito sa akin. Nung taon din na yon, nagpakita pa nga sa akin yung pinsan ko, Sir Kira, nung nagbakasyon kaming magkakamag-anak sa lugar ni Papa. Kita ko ang lungkot sa mukha niya. Di ba ang isang multo o kaluluwa kapag nagpakita sa isang tao, tapos yung tao na yon ay natakot, di ba biglang maglalaho? Pero itong pinsan ko na to, para bang sinasadya niyang magpakita talaga sa akin. Nung una natakot ako't nagulat. Di ko alam kung anong tumulak sa akin para lingunin siya. Kaya naman nakita ko ulit siya. Sobrang lungkot ng mukha niya. Yung takot na naramdaman ko, napalitan ng awa. Ikinuwento ko yun sa kamag-anak ko, Sir Kira. Sinabi kong nakita ko si Pauline. Yan na lang po yung ipangalan natin sa pinsan ko. So dinescribe ko yung suot at itsura niya. Kahit kila mama ikinuwento ko yun. Pero hindi sila naniwala. Pero yung kamag-anakan ko kay papa, naniwala sila. Dahil yung nasabi kong damit at itsura niya, tugma raw. Nagulat pa nga sila nun. Paano ko daw nalaman? Nalaman ko din na yung kapatid ni papa na tatay ni Pauline, hindi pa rin tanggap ang pagkamatay ng anak niya. Kaya siguro ganun na lang yung lungkot ni Pauline nung nagpakita siya sa akin. Nauunawaan ko naman si Tito, Sir Kira, kasi dalawa lang yung anak niya, tapos namatay pa yung isa. Sa totoo lang, hindi ko nakita yung itsura niya nung nakaburol na siya o kahit nung buhay pa siya. Kasi nung nakaburol na yung pinsan ko, si ate ko lang ang nakauwi sa lugar ng papa ko. Kasi si ate lang ang may work noon. Ako naman, tagapag-alaga lang noon ng anak niyang panganay. Sa parehong taon din na yon, naisipan kong lumabas ng bahay isang gabi. Tumambay muna ako sa terrace ng ilang minuto. Mainit kasi sa loob. Pagkatapos, nung papasok na sana ako sa loob ng bahay, bigla akong nakakita ng isang nilalang na sobrang tangkad. At kung maglakad siya, parang lasing. Una akong napatingin sa mga paa niya. Dahan-dahan kong iniangat ang tingin ko. At para bang napako ang mga paa ko sa takot. Hindi ako nakagalaw nun. Nakaramdam ako ng kilabot habang nakatingin ako sa kanya. Tapos bigla siyang naglaho sa harapan ko. Siguro dahil naramdaman ng nilalang na yon na natatakot ako sa kanya. Sa sobrang takot ko, nung mahimasmasan ako, ay doon pa lang ako nakatakbo ng mabilis. Pumunta ako sa lola ko na nasa kusina at kumakain. Pagdating ko sa loob ng bahay, nagulat si lola. Agad niya akong tinanong kung anong nangyari sa akin. Bakit ako kumakaripas ng takbo? Sinabi ko sa kanya yung buong pangyayari. Sagot niya, "Ganyan talaga, apo. May mga nilalang ang Diyos na hindi natin araw-araw na nakikita." Kung alam lang siguro ng mga tao ang hirap ng may kakayahan at may misyon,
Siguradong hindi nila ito gugustuhin. May nakilala nga akong kaklase ng tito ko na nagpaturo ng panggagamot sa tinatawag niyang apo. Minsan ay nagkausap kami. Napatawa na lang ako sa isip ko kasi baguhan pa lang siya noon at ang dating ng salita niya parang ang dami niya nang nalalaman at ayaw niyang nasasapawan. Napansin din ito ng mga nakarinig sa aming pag-uusap. May nagsabi sa akin, ayaw nga daw nitong nalalamangan. At base sa paraan ng pagsasalita nito, gusto niyang siya lang ang magaling. Tahimik lang kasi ako noon at napansin nila yon na hindi ako masyadong nagsasalita. Ang sabi kasi ng espiritong gabay ko ay wag na wag akong makikipagkompetensya sa larangan ng kakayahan sa lihim na karunungan at wag akong magyayabang. Sabi din ng nagpaturo na yon na nahihirapan daw siya sa ganitong larangan. Hindi kasi madali at hindi rin astig na may ganitong kakayahan, lalo kung sa Diyos galing. Kailangan mong magpakabanal. At aminado ko na napakahirap talaga nun. Dahil tao lang din naman kami. May mga nagagawa kaming bagay na maaaring makasakit sa damdamin ng iba. May iba nga na nasisilaw sa pera at ginagamit ang kanilang kakayahan sa maling gawain. Naalala ko rin yung nilapitan kong mangtatawas. Hindi niya rin kinaya yung abilidad niya. Siya mismo ang nagkwento sa lola ko na ipinasa niya sa iba ang kakayahan dahil nga sobra siyang nahirapan. Gusto na lang daw niyang mabuhay ng normal. Total naman daw, noong bago ipasa sa kanya ang kakayahan ng pagtatawas, wala naman daw talaga siyang abilidad dito. At gusto niyang bumalik sa ganoong buhay. Noong 2018, nag-decide akong mag-aral. Pero hindi ko rin ito naituloy dahil sa nangyari sa akin. Nakulam ako. Ipinakulam ako ng kaibigan ko na pinagseselosan ako. Na hindi naman dapat. Kasi wala kaming relasyon ng lalaking gusto niya. At bukod doon, ay may isang espiritu pang sumanib sa akin. Hindi ko akalain, Sir Kira, na yung pangyayari na ganyan sa iba na hindi ko pinaniniwalaan ay mangyayari pala sa akin. Noong mga panahon na pinahihirapan ako ng kulam, ay nilalabanan ko rin ito. Kahit hinang-hina ang katawan ko, nagriritual ako noon. May nagtuturo sa akin kung papaanong lalabanan ang nilalang na nagpapahirap sa akin. Kaso si Mama pigil ng pigil sa akin. Hindi na ako nakabalik sa pag-aaral ko noong taon na yon. 2019 na noon nung nakabalik ako. At doon ko na medyo natutunan ang kakayahan ko. Naisip ko na grabe din ang nangyari sa akin noong 2018. Tulad ng sinabi ko sa inyo, hindi ako naniniwala sa sanib. At lalo na sa kulam. Pero nangyari nga ito at naranasan ko mismo. May mga manggagamot din akong kakilala na sila na mismo ang nagsasabi sa mama ko na mulat mula pa nga nung bata ako ay may kakayahan na talaga akong makakita ng mga bagay na hindi nakikita ng iba. Wala akong sinasabi nito sa manggagamot na yun . Nagugulat lang ako, Sir Kira, na nalaman nila yun. Ang sabi pa nito kay Mama, tanggapin na lang daw nila na magiging manggagamot ako. Yung mga manggagamot na pinuntahan namin, nagbigay sila ng leksyon sa akin at sinabi nila ang mga dapat at hindi dapat gawin. Alam ko pong mahirap itong paniwalaan. Pero sa taon din na yon, kinausap ako ng Amang Jesus sa panaginip habang ako'y natutulog. Nanaginip ako na nakaluhod ako sa harap ng isang napakaliwanag na aurang nagsasalita. Mas maliwanag pa ito sa araw. Pero hindi ko siya nakikita. Narinig ko ang isang boses.
At ang sabi nito, "Ako si Yahweh. Ako lamang ang Diyos at wala nang iba pa. Palalakasin kita." Sir Kira, hindi ko nauunawaan ang sinabing palalakasin kita. Hindi ko alam kung sa paanong paraan. Hindi rin ako makapagsalita nun sa panaginip ko. Basta nakaluhod lang ako noon at nakayuko. Muli siyang nagsalita. "Anak, bagamat lumayo ka sa akin at kinalimutan mo ang pag-ibig ko sa'yo, ikaw ay nananatili pa rin sa aking puso. Mahal kita, at bawat anak ko na lumalayo sa akin ay tulad ng isang magulang na hinihintay ang pagbabalik ng kanyang anak. Ito ang pakatatandaan mo. Wala kayong maitatago sa akin. Ang nilalaman ng puso ng bawat tao ay aking nababatid. Ako ang Diyos na simula pa lamang ay nagmamahal na sa inyo." Kapag naaalala ko ang mga salita ng Amang Jesus, ay naluluha na lang po ko sa pagkamangha magpasa hanggang ngayon. Muling nagsalita ang Amang Jesus sa aking panaginip. "Anak, gagamitin kita bilang isang instrumento sa iyong pamilya at sa mga tao. Sa abot ng iyong makakaya, tulungan mo silang makilala ako at ang bugtong kong anak na si Jesus. Tulungan mo silang makita ang tamang landas. Maraming tao ang naliligaw ng landas. Sabihin mo sa kanila na naghihintay ako sa kanilang pagbabalik. Ang pamilya mo na walang ginawa kundi magdala ng kaguluhan, mga kalayawan ang gustong mangyari. Ipakita mo sa kanila ang kapayapaan sa pamamagitan ng aking kapangyarihan. Iparating mo na ako ay totoo. Hindi kita iiwan, anak. Hindi kita pababayaan. Panghawakan mo ang pangako ko na kailanmay hindi mababali. Hindi ako magkukulang sa bawat pangako ko. Magpakatatag ka. Mahalin mo ang kapwa mo. Mahalin mo ang magulang mo sa likod ng pagkukulang nila sa iyo. At huwag mo ding hayaang balutin ka ng kalungkutan at galit. Narito ako, handang pasanin ang krus na iyong daladala. Ang bawat kamalian na nagagawa ninyo ay handa kong patawarin. Magsisi lamang kayo. Kahit gaano pa kalaki ang kasalanan ninyo, handa ko kayong patawarin. Sa panaginip kong yon, ang Amang Jesus lamang ang nagsasalita. Nananatiling tikom ang bibig ko. Nakikinig lang sa bawat salita niya. May mga utos siya sa akin. Pero marami sa mga yon, Sir Kira, ay hindi ko pa nagagawa hanggang ngayon. Nung nagsalita muli ang Amang Yahweh, ay biglang sumingit si Satanas sa malalim na tinig. Tinig lang, Sir Kira, ang naririnig kong nagsasalita. At ito ang sinabi niya. Ang Diyos mo na ito ay hindi totoo. Hindi ka niya matutulungan sa pangangailangan ninyo. Tignan mo. Tignan mo ang lahat ng nangyayari sa iyo at sa iyong pamilya. Tignan mo ang mga nangyayari sa buong mundo. Hindi ba't masalimuot? Tapos iisipin niyo na may Diyos na nagmamahal sa inyo. Tumawa siya ng pagkalakas-lakas, Sir Kira. Sabay sabi na lahat daw ng ginagawa ko ay walang kabuluhan. Nagwika pa siyang muli. Tingin mo sa pagtanggap mo ng misyon na yan, paniniwalaan ka ng maraming tao. Lalo pa
ginagawa ng pamilya mo? Yung ipinangako niyang buhay na walang hanggan, ang totoo niyan, walang hanggang kamatayan sa impyerno kasama namin. Nagkakamali ka sa pagsunod mo sa kanya. Dahil kahit ang mag-asawa ay mahihirapan ka, katatakutan ka ng mga tao, lalo na ng mga lalaki na magtatangkang na ising maging asawa ka. Sumpayan, 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 sumpayan. Subalit muling nagsalita ang Amang Jesus. Sabi niya, "Satanas, huwag mo akong usigin." Pagkasabi ng Diyos noon, ay bigla na lamang naghuhumiyaw si Satanas. Na tila ba ito nasasaktan? Kinausap muli ako ng Ama at ang wika niya, huwag ko raw hayaan na manghina ang aking pananampalataya at lumayo sa kanyang muli. Palakasin ko raw ang relasyon ko sa kanya upang hindi na ako muli pang maligaw ng landas. At huwag na muli pang magkaroon ng duda sa aking puso. Tandaan ko raw na sa gitna ng kadiliman ay siya ang liwanag. Alam kong marami sa inyo ang magtataas ng kilay dahil sa ikinuwento kong ito. At merong mga magtataka sa inyo dahil una ko nang naibahagi rito yung mensahe ng anghel na napanaginipan ko. Pero sa totoo lang, mas nauna kong makausap ang Diyos sa panaginip. Oo, alam kong mahirap paniwalaan ang mga sinasabi ko. Pero ang lahat po ng ito ay totoo. Sa isang panaginip pa nga at sa ibang pagkakataon, nagpakita sa akin ng isang anghel na nagpakilala na si Gabriel. Sinabi niya sa akin na ang Diyos ay hindi tumitigil sa pakikipagkomunikasyon sa tao. Patuloy pa rin daw na gumagawa ng paraan ng Diyos upang iparamdam sa atin na siya ay umiiral at nariyan pa rin siya sa atin. Sa totoo lang po, kahit ako mismo, nahihirapang paniwalaan ng mga nangyari. Hindi ko inaasahan na mararanasan ko ito sa aking buhay. Iniisip ko na maaaring may ibang tao rin na nakakaranas ng ganito. Lalo na yung mga kinakausap ng Diyos sa pamamagitan ng mga panaginip o kahit sa ibang paraan. Ang kwentong ito ay isang personal na karanasan na kahit ako hanggang ngayon ay naguguluhan pa rin. Pero naniniwala ako na may dahilan ng lahat ng ito. Baka po may nakaka-relate sa akin sa kwentong ito. Lalo na yung may mga malalim na karanasan sa pakikipag-ugnayan sa Diyos. Sa totoo lang, Sir Kira, habang ginagawa ko ito sa office, ginugulo ako ng mga demonyo. Ayaw nilang ipahayag ang nais ipasabi ng Diyos Ama. Pero ganun pa man, humihingi ako ng gabay at patnubay ng Ama at ni Jesus. Yung sinasabi ni Satanas na mahihirapan akong mag-asawa, hindi ko alam kung nagkataon lang. Dahil may mga lalaking nagtatangka namang manligaw sa akin. At kapag sinasabi ko na may kakayahan akong ganito, nagugulat na lang ako. Hindi na sila nagpaparamdam. Tapos kapag may lalaki naman na inirereto ako sa kanila at sinasabi sa kanila ng kakilala ko na may ganito nga akong kakayahan, para silang natatakot. Baka daw may malaman akong sikreto nila. Which is never kong ginamit ang kakayahan ko sa mga bagay na ganon. Dahil may nakilala ako na nagkaroon ng jowa na may ganitong kakayahan. Lagi daw inaalam ang sikreto niya
at kung anong mga ginagawa niya gamit ang kakayahan niya. Kaya naman nakipaghiwalay na lang siya rito. Pero ako, Sir Kira, hindi ko kayang gawin yon. Hindi ko rin alam kung bakit. Noong gabi na yon, nagkaroon na naman ako ng isang panaginip. Isang napakalinaw na mensahe mula sa Diyos. Sa aking panaginip, narinig ko ang kanyang tinig na nagsasabing, "Anak, pinili kita upang maging tagapagpagaling ng mga sakit na gawa ng masasamang espiritu. Bibigyan kita ng kaalaman at lakas upang matulungan ang mga tao na naalihan ng masamang espiritu. Sa pamamagitan ng kapangyarihan at pangalan ng aking bugtong na anak. Ngunit tandaan mo, gamitin mo lamang ito sa kabutihan ng nakararami at huwag kang hihingi ng anumang kapalit. Ako ang gagantimpala sa lahat ng kabutihang igagawad mo sa iyong kapwa." Pagkatapos ng mensaheng ito, ay may bumabang 3 anghel mula sa kalangitan. Sinabi sa akin ng Amang Jesus na sila ang mga itinalagang magbabantay sa akin at ang mabubuting espiritu hanggang sa katapusan ng aking buhay. Ramdam ko ang kanilang presensya at nagbibigay ito sa akin ng kakaibang pakiramdam ng katiwasayan. Nagising ako mula sa panaginip na yon. Na tila ba matagal akong natulog. Hindi ko matiyak kung magtatanghali na o maghahapon na nung magising ako. Pero alam kong huli na. Hanggang dito na muna, Sir Kira. May kasunod pa po ito. Sa totoo lang, napakahaba ng naging journey ko sa larangan ng may kakayahang espiritual. Hindi naging madali ang lahat ng ito. Sobrang dami ng pagsubok na aking hinarap. Marami na akong nakilalang manggagamot na nagsabi sa akin na bago ka maging ganap na healer, marami ka munang kailangang pagdaanan. Una sa lahat, mahalaga ang pananampalataya mo sa Diyos. Kailangan din ang tiwala sa sarili, pati na rin sa iyong pamilya. Maraming salamat, Sir Kira, sa pag-post ng aking mga kwento. Salamat din sa mga kapwa ko Kirara na sumusubaybay sa kwento ko. Pasensya na po talaga kung may mga errors sa paggawa ko ng aking mga kwento. Kayo na po sanang bahalang mag-ayos, Sir Kira. Naway pagpalain ka ng Diyos. And more stories and subscribers to come po. Yo, Kirara! Maraming salamat sa pakikinig sa episode natin ngayon. Pakilike naman po ng video natin at pakisubscribe na rin po kung hindi pa kayo nakapag-subscribe. Hanggang sa muli po. Salamat.